ina at mahal kong kapatid, Pipe. Salamat sa tubig sa kanila. Gumagalaw na naman si Pipe sa tiyan ko. Nakakatuwa naman. Sige po, Nay, tatapusin ko pa po ang ating pagbabasa. Sa iyong pagdating, sisilang kita sa isang bansang pinati ang dalaming panutala. Itatataguyan mo ang pagmamahal at hangarin ng kalayaan sa ating bayan. Ngunit sa iyong paglaki, magiging tagapagtanggol ka ng ating bayan laban sa mapanupil na kamay ng mga Kastila. Maging boses ka sa mga inaapi, inaalipusta at walang awang kinikilang buhay. Wag po! Amigos! Bitawan niyo na ako! Anong gagawin niyo sa amin? Bitawan niyo ako! Buwes! Wag po! Tama na po! Ito lang ang kaya ko ibigay! Tama na po! Tama na po! Mahal, inimbitahan tayo ni Kapitan Tiago sa kanilang bahay para sa pagtitipon mamaya. Totoo ba? Bilisan na natin mga binibini. Baka mahuli pa tayo sa pagtitipon. Mga walang ingat! Ano bang nangyari? Mababatid ninyo na kakaiba ang pamamahala rito sa Pilipinas kung ikukumpara sa Madrid. 23 taon kong pamamarahagi dito sa Pilipinas, nasanay na akong kumain ng kanin, saging, at kung ano-ano pa. Kaya puno-puno ng maraming karanasan kaya't lubusang pinaniniwalaan ng maraming tao. Oo, ang mga Indio sapagkat nakasama ko sila ng 20 taon. Sa isang maliit na bayan sa San Diego na may 6,000 ang populasyon na pagsasaka ang kanilang kinabubuhay. Nalungkot ang mga taga roon nang lisanin ko ang lugar na nilalipat sa isang mas malaking bayan. Ngunit, ano ang ibig niyong patunayan? Sandali, patapusin ninyo muna ako. Mas naibigan ng mga tao ang paring pumalit sa akin kaya't mas lalo silang nagbighati. Ano ba ang kaugnayan niyan sa pag-aangkat ng tabako? Ang reformang ginagawa ng ministro ay hindi tama. Paumanhin. May katotohanan ba na ang mga Pilipino ay mangmang? At ito ang magdudulot ng mabagal na pag-unlad ng bayan. Tanungin ninyo si Ginoong Laruha kung may tatalo pa sa kamangmangan ng mga Indio. Hindi itinuturing na Indio si Kapitan Tiago. Natitiyak kong magbabago ang inyong paniniwala kapag nasanay kayong magdalo sa piyesta at makakain ng tinola. Ang tinola ay ginisang manok na may opo. Kailan pa ba kayo mananitili dito sa Manila? 4 na araw na ako rito sa Manila. At sariling pera ko ang ginasto para makarating dito. Ibig mong sabihin, nagbiyahe ka sa walang kwentang layunin, samantalang mababasa sa libro ang tungkol sa lupain nito. Nalungkot ako ng lubusan nung umalis ako sa kamiling ng ilang buwan ko lang pinananahan. Samantalang kayo ay 20 taon nang tumigil sa San Diego. At halos kilalang kilala na ninyo ang lahat ng tao roon. Tulad ng inyong abito na araw-araw na suot, ako ay lumipat ng ibang pamayanan para sa kabutihan ng lahat. May relihiyon ba? May kalayaan ba ang mga pari? Ano ang ibig ninyong ipakahulugan? Reverensya? Sinasang-ayunan ng pamalaan ng mga erehe na kalaban ng Diyos. Kaya maraming sakaunang nagaganap dito.
Kapag ang pari ang nagkahukay o nakalibing na bangkay ng isang erehe, kahit hari ay walang karapatang makialam. Padre, ang kanyang kamahalan, ang Kapitan General ay siyang Vicereal Patrono na pangalawang tagatangkilik ng Hari ng Espanya. Anong Vicereal? Kung naganap ito noon, siguradong minaladkad na sa hagdan tulad ng kay Gobernador Bustamante, sapagkat may tunay na pananampalataya noon. Bawiin niyo ang iyong sinabi, kundi makakarating ito sa kanyang kamahalan. Si Padre Damaso ay wala sa San Diego at ang katulong na paring Pilipino ay siyang nagpalibing sa bangkay ng isang marangal na Ginoo. Ano ang masama kung hindi siya nangungumpisal? Kahit ako, hindi rin nangungumpisal sa pari. Hindi nagpakamatay ang Ginoo sapagkat may isa siyang anak na mahal na pinag-aralan sa Europa. Inalipusta ang paring Pilipino na tumulong sa kusa sa simbahan at nagutos na ipahukay at ipatapon sa ibang lugar ang bangkay. Nang nalaman ng Kapitan General ay nilipat niya si Padre Damaso sa ibang bayan. Sino? Ginoong Leroy, ang may-ari ng bahay na ito. Hindi pa ako napakilala sa kanya. Hindi na kailangan ng pagpapakilala. Ay, sobrang guwapo. Magandang gabi sa inyo, Ginoo. Nais ko palang ipakilala si Don Crisostomo Ibarra, anak ng aking kaibigang namatay. Kararating lamang niya galing sa Europa at siya'y aking sinalubong. Maligayang pagbabalik, Ginoo. Maupo muna kayo. Nagkakilala kami ng iyong ama. Hindi matatawaran na siya isang mabuti at marangal na tao. Maraming salamat, Ginoo, sa mga papuri mo sa aking ama. Dahil dito ay nawala ang aking mga alinlangan tungkol sa mga bagay na hindi ko pa naliliwanagan. Ipagpaumanhin niyong lumabag ako sa tuntunin ng magandang pag-uugali. 7 taon ako malagi sa ibang bansa. At sa ngayon sa pagbabalik ko ay hindi ko matitiis na hindi batiin na ang pinakamarilag na hiyas ng ating bansa. Mga Ginoo, ipagpatawad ninyo kung gagamitin ko ang kaugalian mula sa Alemanya. Hindi ko ibig dalhin ang kaugaliang iyon, ngunit hinihingi na pangyayari na kapag dumalo ang isang tao sa pagtitipon at wala siyang kakilala dito, ay siya na mismo ang papakilala sa kanyang sarili. Ako po si Juan Crisostomo Ibarra. Ginoong Ibarra, nais ko po sana magpakilala sa inyo. Ako'y kaibigan ni Kapitan Tiago at kakilala ng inyong ama. Si Kapitan Tinong, taga-Tondo. Nais ko po sana kayong makasalo sa isang pananghalian bukas kung inyong mamarapatin. Salamat po, ngunit may lakad po ako bukas. Uuwi po ako ng San Diego. Sayang, siguro po sa ibang pagkakataon ako po ay hindi niyo bibigyan. Nandito pala ang kura ng aming bayan. Ang pinakamatalik na kaibigan ng aking ama, si Padre Damaso. Ipagpaumanhin niyo at tila ako'y nagkamali. Hindi ka nagkamali, pero ang hindi ko matanggap ay ang sinabi mo na ako ay matalik na kaibigan ng iyong ama. Tunay ka nga bang anak ni Don Rafael? Sige, maupo na kayo, Padre Damaso. Hindi, Padre, hindi kayo nakukubo. Mas kilala kayo sa bahay na ito. Kayo pa yata ang komisor ng nasirang misis ni Kapitan Tiago. At alang-alang na rin na kayo ay higit na nakatatanda. Bakit natin dadaanin sa patandaan? Dahil nasa lipunan tayo at wala sa simbahan, dini ka na maupo. Oy!
Dali na dito yung tinola. Nagpaluto ako ng tinola para sa inyong Ginoong Ibarra. Dahil alam kong matagal nyo na itong hindi natitikman. Ilang taong kayong nawala sa inyong bayan? Humigit kumulang sa 7. Kung gayoy, maaaring limot yun na ang Pilipinas. Malayo pong magkaganoon. Kung ako man ay sakaling malimot ng aking bayan, ako naman laging nasa alaala nila. Isang taon na akong hindi nakakatanggap ng balita buhat sa aking bayan. Para akong isang dayuhan na hindi nakakabatid kung kailan o papaano namatay ang aking ama. Ganoon pala ang nangyari sa inyo? Saan kayo naroon at hindi kayo telegrama? Nangikinisang kami, nagpadala kami ng telegrama sa Espanya. Nasa Alemanya po ako nasa Polonia nung huling 2 taon. Anong wika inyong ginamit kung kayo ay sa Espanya? Ginagamit ko po ang wika ng bayang kinaroroonan ko. Alin sa mga bansa sa Europa ang lalong naibigan ninyo? Higit ko pong gusto ang Espanya na siya kong ikalawang bayan. Pero mas naibigan ko rin po ang lahat ng ibang lugar na aking napuntahan. Bago po ako pumunta sa isang bayan, pinag-aralan ko muna ang mga kasaysayan ng bayang ito. Pinag-aralan ko kung paano yun umunlad at sumulong ang kabuhayan. At natuklasan ko ang paghihirap o pag-unlad ng isang bayan na laging may kaugnayan sa kalayaan o kagipitan ng kulturang bayan. Wala ka bang nakita kundi yan? Hindi mo dapat ikinasaya yung salapi upang matutuhan ng maliit na kaalamang yan. Ang sino mang batang eskwela ay nakakaalam yan. Mga Ginoo, huwag po kayo magtaka at palagay lang ang loob sa akin ng dati naming kura. Bata pa kasi ako'y palagay na ang loob sa akin ni Padre Damaso. Ngunit pinapasalamatan ko pa rin ang aming kura sapagkat sinasariwan nila ang aking gunita sa mga araw na yaong madalas silang dumadalaw sa aming tahanan at nagpapaunlak ng pakikisalo sa hapag ng aking ama. Paalam na po mga Ginoo. Kakarating ko lamang at dapat ding umalis ako bukas. Marami pa akong dapat asikasuhin. Ang pinakamahalagang bahagi ng hapunan ay natapos na. Ako naman po ay hindi umiinom ng alak. Hindi ako nakagawiyang uminom ng mga inuming nakakalasing sa ngalan ng Espanya at ng Pilipinas. Huwag ka munang umalis. Darating si Maria Clara. Ipinasundo ko na kay Isabel. Darating ang inyong kura sa inyong bayan. Banal ang kurang iyon. Nakita na ninyo? Kayabang, hindi matanggap na papagsalitaan sila ng kura. Ang tingin sa sarili, akala kung sinong nakapag-aral, iyan ang masamang bunga na pagpapaaral ng mga Indyo. Kung ako lang ang masusunod, ipagbabawal ko ang pagpapadala ng mga Indyo sa Europa. Bagal ng pag-unlad. Sorbetes! Sorbetes! Mag-iingat kayo. Sana huwag mo sapit ng sinapit ng iyong ama. Ipagpatawad nyo. Ngunit pakiramdam ko ay kilalang kilala nyo aking ama. Maaari ko bang malaman kung ano ang kanyang tunay na sinapit? Kataka-taka, ibig ba ninyong sabihin ay hindi nyo alam? Yun po ang totoo. Nagtatanong po ako kay Don Santiago at nangako siyang bukas niya sasabihin. May nalalaman po ba kayo? Opo, tulad ng alam ng marami, ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Ano? Namatay ang aking ama sa bilangguan? Bakit? Kilala niyo ba aking ama? Hindi ako nagkakamali. Siya si Don Rafael Ibarra, hindi ba? Siya nga po, wala nang iba. Sumabay ka sa akin sa kartel. At ikikwento ko sa iyo kung paano siya namatay sa marangal na dahilan. It's like angels. He does not know how to read. Ya. Sí, señor. Vamos. Buwis, angels. Sí, señor. Ano ba naman yan? Ang
hirap-hirap ng anang buhay, naniningil pa ng buwis. Tinatawag-tawag tayong Indios ni siya mismo, bubo. Oo nga, hindi nga rin siya marunong magbasa. Mahal, bilisan na natin. Baka dumating yung mga Kastila. Sige, bilisan na natin. Uy. Senyor, pasensya na. Wala po kaming pira. Amigos, vamos. Buwis, Indios! Maawa kayo, wala po akong pira. Buwis, Indios! Wala akong pera. Mahal! Buwis! Wag po, tama na po. Ito lang ang kaya kong ibigay. Tama na po! Tama na po. Maawa po kayo, tama na po! Kala mo kung sino bobo rin ba yung pangalan. Kala mo sino magaling. Todos, escuchen. Ang bobo naman, di marunong magbasa? Oo nga. Sabihin kayo natin. Tuluko. Ang bobo, no? Oo nga. Babi, bobo! Ah, bobo! Hala, yung bata! Bakit ka naiinip sa loob ng simbahan? Anong malay niyo sa niloloob ng isang dalagang tulad ko? Anak, tama siguro sinabi ng iyong doktor. Mukhang may sakit at namumutla ka. Dapat siguro magbakasyon ka muna sa probinsya. Huwag ka nang bumalik sa kumbento, anak. Kunin mo na lang ang mga gamit mo kasama sa tiya mo. Magpaalam ka na sa mga kaibigan mo. Pagkaraan na ilang araw. Matapos umenda ang iyong mga gamit, pupunta tayo sa Malabon. Bakit sa Malabon, Insan? Mas maganda kay Maria Clara ang San Diego. At isa pa, malapit na roon ang piyesta. Hindi na nakadestino ang ninong mo sa San Diego. Sa bagong kurang na roon. Nandito siya kagabi. Ba na lang. Oh, si Don Crisostino. Naalala mo pa kaya ako? Sa dami ng mga lungsod at babaeng nakita mo sa iyong paglalakbay. Imposibleng malimot kita, Maria Clara. Hindi ko maaaring malimutan ang gabing iyon. Ang gabing iyon, nang ako iyong lapitan, samantala iniiyakan ko ang bangkay ng aking ina. Natatandaan mo pa ba? Nung hawak ko ang iyong kamay, hinahawakan ko rin ang kamay ng aking ina. Ang alaala mo hindi nawala sa akin kahit sandali. Kasama ko yun lagi sa aking paglalakbay, Maria Clara. Ako'y hindi nakapagbiyahing tulad mo. Wala akong ibang alam kundi ang San Diego, ang Manila at Antipolo. Pero mula noong tayo'y magkahiwalay at pumasok ng kumbento, hindi kita nalimot kahit may pinag-utos ng aking padre confessor na limutin ka. Hindi ko magawa. Naalala ko ang ating kamusmusan, ang ating paglalaro at pagkagalit minsan.
Dahil sa iyo'y nalimutan ko ang lahat. Maria Clara, may tungkulin pa akong dapat gampanan. Pakisabi na lamang kay Andy na ayusin ang bahay. Darating kami roon din ang Maria Clara at Isabel. Maligayang paglalakbay, Crisostomo. Maraming salamat po, Kapitan Tiago. Alis na po ako.